Nang makita ni Yaya Madel yung lalaking nagmamasid sa kanila, ay agad niyang binalik yung wheelchair ni Antonio, kaya agad niyang tinanong kung anong nangyayari at kung anong ginagawa niya dahil parang takot na takot si Aling Madel lalo't sinusundan sila ng lalaki. Habang papunta naman si Andres kay Isabel ay saktong nakita siya ni Miguel kaya agad siyang tinanong kung saan ito galing na agad namang nagpalusot ang binata na galing siya kay Greg at pinagbantay siya sa kabilang area na agad namang sinabihan ni Miguel na ang akala niya ay hindi na siya makakarating pero nagdududa na ito sa binata na agad namang nagpaalam nang tumawag si JB kung saan sinaad niyang hindi niya ito masasamahan dahil kailangan niyang puntahan ang daddy niya dahil nasa panganib ang buhay niya na iniisa-isa na ang mga nasa master list at kasama doon ang daddy niya na agad namang tinanong ng binata kung kailangan niya ng tulong pero sinabihan naman ni JB na siya na ang bahala doon. Sabay binili niya si Andres na kailangan na niyang kausapin si Greg at tapusin na niya yung tungkol kay Isabel dahil ubos na ang oras na hinihingi niya na sigurado siyang target na din ng Elka si Isabel. Nang huminto naman si Aling Madel sa katutulak kay Antonio, ay inutusan niya itong tawagan niya si JB dahil ramdam niyang nasa paligid lang nila ang mga papatay sa kanya. Sinaad ni Antonio kay JB na may gusto siyang sabihin sa kanya na agad namang sinabihan ng anak niya na papunta na siya sa kanila at malapit na ito pero sinabihan ng daddy niya na alam niyang madaming bagay na hindi sila nagkakasundo na gusto niyang malaman niya na mahal niya silang mag-ina. Kaya mas natakot naman si JB at nagmakaawa sa daddy niya na antayin niya ito pero sinabihan naman ni Antonio na siya ang kasiyahan niya at lagi niya itong pinagmamalaki sabay pinatay niya yung cellphone. Kaya mas binilisan pa ni JB mag-drive para iligtas ang daddy niya dahil ramdam niyang alam na ni Antonio na nanganganib ang buhay niya sa mga sandaling yan. Habang hinihintay naman nila Tomas yung staff sa hotel, ay sinabihan niya si Gab na baka kailangan nilang mag-holding hands para tunay na magjowa sila na kukuha ng room pero sinaad ng dalaga na hindi na kailangan. Nang saktong dumating naman si RV, kaya agad inakbayan ni Tomas si Gab na kumuha pa sila ng pang long term na kwarto na agad niyang sinabihan ang dalawa na i-check nila. Agad tinimbrehan ni Gab si Max na clear ang lobby at wala doon ang target habang sinaad naman ni Tomas na masyadong maraming CCTV sa lobby kaya mahihirapan si Max na makapasok. Na tinimbre din ni Miguel na clear din ang area at hindi niya makita doon si Diamond. Nang pinagre-report ni Greg si Andres ay hindi ito sumasagot lalo't papunta na siya kay Isabel kaya paulit-ulit siyang tinawag ni Greg na nagpalusot ang binata na nakikinig siya. Pinaalam ni Greg na umalis si JB dahil may emergency na ayon sa intel ay delikado ang buhay ng mga eskalera na kailangang may makuha sila kahit sino sa kanila para makuha nila yung hard drive bago pa sila maunahan ng iba. Nang makarating sila Diamond sa harap ng hotel ay sinubukan niyang tawagan si Isabel pero hindi ito sumasagot nang saktong nakita ni Greg ang pangkat nila Diamond kaya pinaghandaan niya ang team dahil andoon na sila na si Tomas at Miguel ang inutusan niyang kumuha kay Diamond at pinagmatsyag niya si Gab at Max habang binili niya si Andres na bumalik na siya sa area kung saan nila dadakipin si Diamond kaya hindi alam ng binata kung ano ang gagawin niya pero mas priority pa rin niyang puntahan si Isabel. Sa sandaling yan ay malalaman na ni Greg mula mismo kay Andres na hawak na niya yung drive dahil nagkakagibitan na kaya magagalit sila Miguel sa kanya dahil trinaydor niya ang grupo maging si Greg ay pinaikot niya na hindi nila palalampasin ang ginawa ni Andres. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.